pirmahan mo yan o walang kasal na magaganap sa susunod na linggo. Ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng eksklusibong porselanang restaurant sa BGC ay tila naging talim na humiwa sa balat ni Talia. Sa gitna ng mesang napapalamutian ng mga kumikinang na kristal at mabigat na amoy ng inihaw na Wagyu beef, nakalapag ang isang makapal na brown envelope. Ang pagdausdos ng balat na folder sa ibabaw ng makintab na salamin ay nag-iwan ng isang matalim na alingawngaw, tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa ibabaw ng kanyang kandungan, nakatago sa ilalim ng mesa, ay ang mga kamay ni Talia na may mga maliliit na hiwa ng paper cut, mga sariwang sugat mula sa buong gabing paggupit at pagdikit ng mga larawan. Hawak niya ang isang maliit na velvet box na naglalaman ng kanyang handwritten vows at isang munting scrapbook ng kanilang mga alaala ni Lorenzo. Isang regalong ginawa niya mula sa puso. Pinagpuyatan dahil naniniwala siyang ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa lalim ng dedikasyon. Ngunit bago pa man niya maiabot ang pusong nakabalot sa pulang ribbon, itinulak ni Doña Isabela ang dokumento ng prenuptial agreement patungo sa kanya. Ang ngiti ng ginang ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata nito ay naglalaman ng lason. Tija, it's just a formality. Malumanay na wika ni Doña Isabela. Ang boses ay parang isang maamong awit. Alam mo naman sa mundo namin, we need to protect the family's legacy. Don Esteban and I built this empire with blood and sweat. Wala naman itong ibig sabihin, di ba? Kung pure ang intentions mo kay Enzo and you really love him for who he is and not what he has, this shouldn't be an issue at all. Ang halimuyak ng mamahaling sampagita perfume ng matanda ay nakakasulasok. Pilit nitong tinatakpan ng baho ng pandidiri ang tahasang pagmamaliit sa pinagmulan ni Talia. Ginamit nito ang salitang pag-ibig bilang isang patibong upang igapos ang kanyang dignidad. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Talia. Hindi siya sumigaw o nagwala. Sa halip, isang nakakapasong lamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduwal sa harap ng kasinungalingan. Pakiramdam niya ay binihisan siya ng pinakamagandang damit, dinala sa pinakamataas na entablado upang lamang hubaran at pagtawanan ng madla. Ang munting scrapbook na hawak niya sa kanyang kandungan ay unti-unting nadurog sa higpit ng kanyang pagkakakuyom. Ang pulang ribon na pinaghirapan niyang itali ng perpekto ay nagusot. Nayupi, kasing dumi, at kasing walang silbi ng kanyang mga pangarap. Ang amoy ng murang pandikit mula sa kanyang mga daliri ay tila isang mantsang hindi na kailanman mabubura sa harap ng mga taong ito. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tahimik na hikbi ang nabuo sa kanyang isipan. Isang kontratang kailangang timbangin, sukatin, at suriin bago mahalin. Isang panganib na kailangang ikulong sa papel. Isang butil ng hamog mula sa malamig na baso ng tubig ni Talia ang tuluyang bumagsak. Tumama ito mismo sa gilid ng velvet box sa kanyang kandungan. Pinalabo ang tinta ng salitang habang buhay na isinulat niya sa nakaipit na card. Nanginginig ang mga labi. Lumingon si Talia sa lalaking nangakong magiging kalasag niya sa mundong ito. Enzo? Basag ang tinig ni Talia. Ang bawat pantig ay nagmamakaawa ng pag-asa. Alam mo ba ito? Pumayag ka dito? Hindi makatingin ng diretso si Lorenzo. Tinitigan lamang nito ang yelo na dahan-dahang natutunaw sa kanyang baso ng whiskey. Ang lalaking laging buong tapang kung mangako sa ilalim ng mga bituin ay biglang naging isang batang nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Babe, intindihin mo na lang sila, Dad. Bulong ni Lorenzo. Ang boses ay kinakapos ng tapang. Just sign it. Please, para matapos na ito at matuloy na tayo. We'll talk about it later, okay? Trust me. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Teresia. Ang kanyang muka ay kalmado na tila ba ang mga taong kumakahol sa kanilang harapan ay mga asong walang ngipin.
Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata, na mas madilim at mas malalim pa sa gabi, ay nagmamasid sa bawat galaw, bawat hininga, bawat pagyuko ni Lorenzo. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang daliri ay mahinahong nag-type ng isang maikling mensahe sa isang naka-encrypt na linya. Pilit na inabot ni Talia ang kamay ni Lorenzo sa ilalim ng mesa, naghahanap ng init, naghahanap ng kakampi sa gitna ng nagyayelong silid. Ngunit dahan-dahan, sa harap ng malamig at mapanghusgang titig ng kanyang mga magulang, hinila ni Lorenzo ang kanyang kamay palayo. Iniiwan ang mga daliri ni Talia na nakabitin sa kawalan. Ang pag-atras ng kamay ni Lorenzo sa ilalim ng mesa ay hindi lang pagtanggi. Ito ay ang formal na pagputol sa lahat ng pinaghirapan ni Talia. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na tila sumasakal. Sa loob ng sasakyan, ang tanging mararamdaman ay ang panginginig ng mga balikat ni Talia habang blangkong nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng kalsada na dumadaan ay parang mga aninong mabilis na lumilipas, kasing bilis ng mga pangakong naglaho sa isang iglap. Wala siyang kakayahang umiyak. Ang kanyang mga luha ay nagyelo sa sobrang pagkabigla at hiya. Pagdating sa bahay, dumiretso si Talia sa kanyang kwarto nang walang inilalabas na salita. Nakakalat sa ibabaw ng kanyang study table ang mga blueprints ng bahay na pinangarap niyang itayo para sa kanila ni Lorenzo. Ang bawat sukat, bawat linya, at bawat kwarto ay iginuhit niya ng may pagmamahal. Ngayon, ang mga asul na linyang iyon ay tila naging disenyo ng isang masikip na kulungan kung saan wala siyang boses, walang karapatan, at walang halaga. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo. Ang malamig na tubig ay mabilis na umagos sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ngunit kahit anong lamig ng tubig, hindi nito kayang pawiin ang matapang at pilit na tamis ng sampaguita perfume ni Doña Isabela. Ang pabangong yun ay kumapit sa kanyang blusang sutla nang pilit siyang yakapin ng ginang kanina bilang palabas ng huwad na pagmamahal. Ang amoy ay parang lason na, unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Kumuha siya ng sabon at mariing kinuskos ang bahagi ng tela kung saan kumapit ang amoy ng matanda. Kinuskos niya ng kinuskos. Pilit na inaalis ang mantsa ng pagmamaliit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. Ang kanyang paghinga ay bumilis kasabay ng pagtulo ng may init na luha na hindi na niya napigilan. Ngunit sa sobrang diin ng kanyang mga daliri, ang manipis at mamahaling sutla ay tuluyang bumigay at napunit. Tinitigan niya ang punit na tela na nakababad sa bula at malamig na tubig. Katulad ng kanyang dignidad, nagkadurog-durog ito sa isang gabi ng pagpapanggap. Sa labas ng kwarto, nakatayo lamang si Teresia ng walang imik. Hawak ng kanyang mga matatag na kamay ang isang maliit na porselanang tasa ng mainit na chamomile tea. Ang singaw ng tsa ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang tunawin ang lamig sa puso ng isang inang nakikinig sa pigil na paghikbi ng kanyang anak mula sa kabilang ibayo ng pintuan. Hindi siya kumatok o pumasok upang magbigay ng mabubulaklak na salita. Alam niyang kailangan ni Talia ang kalungkutan at sakit upang tuluyang magising mula sa isang magandang bangungot. Ang bawat luhang pinipigilan ng kanyang anak ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang sariling laman, ngunit nanatili siyang tuwid at kalmado. Iniwan ni Teresia ang tasa sa maliit na mesa sa pasilyo at tahimik na naglakad patungo sa kanyang pribadong opisina. Binuksan niya ang tanging ilaw sa ibabaw ng kanyang mahogany na mesa. Ang liwanag nito ay nagbigay ng matapang na anino sa kanyang mukha. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na tansong susi at binuksan ang pinakailalim na drawer na laging nakakandado. Sa ilalim ng mga patong ng lumang kontrata at manipis na alikabok, hinugot niya ang isang madilim na pulang folder. Ang mga pahina nito sa loob ay nanilaw na sa paglipas ng panahon, ngunit ang nakatatak na lumang gintong logo ng Valderrama Group mula pa noong 10 taon na
Ang nakararaan ay nanatiling malinaw at buo. Hinaplos ng kanyang daliri ang magaspang na balat ng folder. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado kayong nakampante sa inyong mga ilusyon ng kapangyarihan, Esteban. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay tahimik, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng mga imperyo. Sa loob ng kwarto ni Talia, ang panginginig ng telepono sa ibabaw ng kutsyon ay bumasag sa kanyang pagluluksa. Umilaw ang screen at lumabas ang pangalan na huling-huli niyang gustong makita. Doña Isabela. Pinunasan ni Talia ang kanyang mga kamay na basang-basa at pilit na kinalma ang kanyang paghinga bago pinindot ang sagot. Hello, Hija. Ang boses sa kabilang linya ay parang asukal na may halong bubog, napakatamis, ngunit handang sumugat ng malalim. Sana ay nakapagpahinga ka na. Bukas ng umaga, pumunta ka sa butik ni Madame Celine para isukat ang iyong wedding gown. Bago pa man makasagot si Thalia, idinagdag ng ginang ang mga salitang tatapos sa anumang labi ng kanyang respeto. And please come alone. Huwag mo nang isama ang mama mo. This is a very exclusive place at gusto kong tayo lang dalawa ang mag-bonding as high society women. The dress I picked is meant for those who understand true elegance. Understood? Ang tawag ay naputol ng walang paalam. Iniiwan si Talia na nakatitig sa dilim. Ang punit na blusa sa kanyang mga kamay ay lalong naging mabigat. Ang halimuyak ng mga imported na puting rosas sa loob ng atelier ni Madame Celine ay hindi sapat upang itago ang nakakasakal na hangin sa paligid. Nakatayo si Talia sa harap ng isang napakalaking salamin, balot sa isang gown na pinalamutian ng libu-libong mamahaling kristal. Ang bigat ng tela ay tila humihila sa kanyang mga balikat pababa. Ang matatalas na gilid ng mga diamanteng nakatahi, malapit sa kanyang leeg, ay kumukuskos sa kanyang balat, nag-iiwan ng mapupulang marka na parang mga kalmot. Perfect! Nakangiting wika ni Doña Isabela. Ang mga daliri nitong kumikinang sa mamahaling alahas ay marahang hinaplos ang magaspang na detalye ng damit na unti-unting sumusugat sa balat ni Thalia. Sana ma-appreciate mo ito, Thalia. Not everyone gets the privilege to wear Madame Celine. Utang na loob mo sa pamilya namin na maranasan mo ang ganitong klasing buhay. The weight you're feeling right now, that is the weight of the Valderrama prestige, Hija. Dalhin mo nang may dignidad. Napalunok si Thalia. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang damit na ito ay hindi ginawa upang maging maganda siya. Ginawa ito upang ipaalala sa kanya kung gaano siya kabigat na pasanin para sa pamilyang ito. Speaking of dignity, patuloy ng matanda habang pilit na inaayos ang laylayan ng gown na sumasabit sa sapatos ni Thalia. We need to talk about your little architecture firm. I expect you to close it down a month after the wedding. Nakakahiya naman sa mga board members natin kung ang asawa ni Enzo ay nagbibilad sa araw kasama ng mga construction workers na amoy lupa. A Valderrama wife is a patron of the arts, not a laborer. Just host charity balls, smile for the cameras, and look pretty. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na putik na ibinuhos sa lahat ng pangarap ni Thalia. Ang kanyang propesyon, ang mga gabing ginugol niya sa pagguhit ng mga plano at pagbuo ng mga pundasyon ay tinawag lamang na little firm at ikinahiya. Wala siyang boses dito. Siya ay isang palamuti na binili upang ikabit sa pader ng mga Valderrama. Bago pa man makasagot si Thalia, bumukas ang salamin na pinto ng butik at pumasok si Lorenzo. Ang barong nito ay medyo lukot at ang mukha ay may bakas ng matinding pagmamadali. Binati nito ang kanyang ina bago lumapit kay Thalia. Ngunit sa pag-angat ng kamay ni Lorenzo upang hawakan ang baywang ng kanyang nobya, umilaw ang screen ng telepono nito na mahigpit nitong nakakuyom sa palad. Isang mensahe mula sa isang dayuhang bangko ang umusbong sa screen. Nakita ni Thalia ang mabilis na paglamig ng pawis sa noo ni Lorenzo. Ang panginginig ng panga nito bago mabilis na itinago ang telepono sa bulsa
at pilit na nag-iba ng ekspresyon. "You look beautiful, babe," bulong ni Lorenzo. Iniiwas ang tingin mula sa nagtatanong na mga mata ni Thalia. "Tingnan mo, everything is falling into place. Just agree with mom for now, okay? Hayaan mo nang isara ang firm mo. I will provide everything for you. Hindi mo na kailangang magpakapagod pa." Ang halik na iginawad ni Lorenzo sa kanyang pisngi ay malamig at walang kaluluwa. Para kay Thalia, ang pangako nitong aalagaan siya ay hindi isang proteksyon. Isa itong pagputol sa kanyang mga pakpak upang hindi na siya makalipad palayo sa hawla ng mga balderrama. Akmang ibabuka ni Thalia ang kanyang mga labi upang bawiin ang sariling boses nang mag-iba ang refleksyon sa malaking salamin. Ang mga empleyado ng butik ay tahimik na nagsitabi. Tumayo ang mga balahibo sa batok ni Doña Isabela nang lumingon ito sa pintuan. Sa bungad ng marangyang silid, kalmadong nakatayo si Teresia. Wala siyang suot na mamahaling perlas o diamante katulad ng ginang ng mga balderrama. Tanging isang simpleng ngunit formal na itim na damit. Nakatayo sa kanyang likuran si Attorney Rafael. Hawak ang isang manipis na itim na briefcase. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin ay ang hawak ni Teresia. Sa kanyang mga daliri ay mahigpit na nakapulupot ang isang luma at kupas na yellow measuring tape. Ang klase ng panukat na ginagamit ng mga ordinaryong sastre sa palengke. Ang pag-ikot ng lumang yellow measuring tape sa mga daliri ni Teresia ay parang isang tahimik na pag-angkin sa espasyo ng marangyang butik. Ang bawat hakbang niya palapit ay sumisipsip ng hangin sa paligid. Naiiwan si Doña Isabela na nakatitig ng may gulat at pilit na pagngiti. "Teresia, anong ginagawa mo rito?" tanong ng ginang. Ang tinig nito'y matalim sa kabila ng tamis ng tono. "I thought I made it clear na we need an exclusive mother-daughter bonding." "Bakit, Isabela?" Kalmadong tugon ni Teresia. Ang boses ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw. "Takot ka bang makita ko kung gaano kakitid ang sukat ng inyong pamilya para magkasya ang pangarap ng anak ko?" Inilahad ni Teresia ang measuring tape. Dahan-dahang inilatag ito sa ibabaw ng isang glass display na naglalaman ng mga mamahaling tiara. "Ang akala mo siguro, lahat ay madadaan sa kinang." Tinapunan ni Teresia ng isang sulyap ang mabigat at masikip na gown na suot ng kanyang anak. Bago tiningnan ng diretso si Lorenzo na ngayoy hindi mapakali, pilit itinatago ang kamay na may hawak ng teleponong patuloy na umiilaw mula sa kabilang bulsa. Wala nang idinagdag na salita ang ina. Lumapit siya kay Thalia. Dahan-dahang kinalag ang mga kawit ng damit na sumusugat sa leeg nito at hinubad ito pabalik sa manikin. Ang pagbagsak ng mamahaling kristal sa sahig ay tila tunog ng nababasag na ilusyon. Hinawakan ni Teresia ang malamig na kamay ng kanyang anak at dinala ito palabas. Iniiwan si Doña Isabela na nanggagalaiti sa galit at isang Lorenzo na walang nagawa kundi ang mapatungo. Sa loob ng pribadong silid-aklatan ni Teresia kalaunan, ang amoy ng lumang papel at pinakuluang kape ay nagbibigay ng nakakakalmang contrast sa tensyon na sumasakal sa nakaraang mga oras. Nakalatag sa gitna ng mahogany na mesa ang makapal na prenuptial agreement, binuksan ni Attorney Rafael sa pahina 14, kung saan nakasaad ang mga pinakamalupit na probisyon. "Basahin mo," utos ni Teresia, hindi sa abogado, kundi kay Thalia. Dahan-dahang lumapit si Thalia. Hawak niya ang kanyang paboritong drafting pencil, ang lapis na lagi niyang ginagamit sa pagguhit ng mga pundasyon ng bahay. Ang tingga nito ay laging matalas, laging tumpak. Ngunit ngayon, ang mga letrang nakalimbag sa papel ay nagpapakita ng isang pundasyong itatayo upang ibaon siya ng buhay. Section 4.1. The future spouse. Thalia Ramirez hereby waives any right, title, or interest in all present and future assets of the Valderrama Group.
Section 7.3. In the event of a legal separation or annulment, regardless of cause, Talia Ramirez shall vacate the conjugal dwelling within 24 hours and shall not be entitled to any form of spousal support. Ang bawat linya ay isang sampal. Ang bawat pahina ay isang deklarasyon na hindi siya isang asawa, kundi isang panganib na kailangang pigilan. Wala siyang karapatan sa yaman ng mga ito na hindi naman niya hinihingi, ngunit mas malala. Tinatanggalan siya ng karapatang ipagtanggol ang sarili kung sakaling sirain ni Lorenzo ang kasal. Mariing idiniin ni Talia ang kanyang lapis sa ilalim ng Section 7.3. Nais niyang markahan ang katotohanan ng kawalang katarungang ito. Ngunit sa bigat ng kanyang udyok, sa higpit ng kanyang hawak, dahil sa galit na nagmumula sa kanyang mga buto, bumigay ang kahoy. Ang malakas na pagkabali ng lapis ay sumabog sa tahimik na kwarto. Ang matalim na tingga at ilang hibla ng kahoy ay tumagos at humiwa sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng matingkad na pulang dugo ang umusbong mula sa sugat. Tumulo at lumikha ng isang perpektong pulang bilog sa tabi ng salitang annulment. Tinitigan niya ang bakas ng kanyang pinirmahang dokumento sa puting papel. Sa halip na lumuha, isang malamig at tuyong tawa ang marahang kumawala sa kanyang mga labi. Wala silang tiwala sa akin, bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may bagong tibay na unti-unting nabubuo. Gusto nila akong alisin sa lahat, para kapag iniwan nila ako, wala na akong mapanghahawakan, kundi ang umasa sa kanila. Tahimik na inabot ni attorney ang susunod na dokumento. Pinapanatili ang maingat na katahimikan sa pagitan nila. Rafael ang isang tissue at isang folder na may tatak na confidential financial report. Talia, ang hindi mo alam ay ang tunay na rason kung bakit ganito kaagresibo ang mga Valderrama. Inislide ng abogado ang folder patungo kay Talia. Ang mga numero sa loob ay hindi nagpapakita ng isang imperyo, kundi ng isang gumuguhong kastilyo na pilit tinatapalan ng ginto. Bilyon-bilyong utang, mga hindi nababayarang suppliers, at mga bank loans na malapit ng mag-default. Ngumiti ng bahagya si Teresia. Isang nangiti na walang halong saya, kundi isang malalim na pagkaunawa sa laro ng kapangyarihan. Sila ang nagtatayo ng kastilyo sa ibabaw ng buhangin. Anak, at ngayon, sinusubukan kanilang gawing haligi para saluhin ang kanilang pagguho. Ang tanong ay, papayag ka ba? Bago pa man makasagot si Talia, ang tahimik na gabi ay nabasag ng pagbatingaw ng doorbell sa labas ng mansyon. Isang delivery man ang nakatayo sa gate, bit-bit ang isang napakalaking basket ng pinakamamahaling Vanda orchids. Sa gitna ng mga bulaklak, isang puting envelope na may selyo ni Don Esteban ang nakadikit. Sa loob, isang blangkong tseke na may pirma ng Don, naghihintay na lamang sulatan ng presyo, kasama ang isang maikling nota para sa katahimikan ng ating pamilya. Ang marangyang hapagkainan ng mga Valderrama ay nababalot ng isang tensyon na kasing bigat ng mga dambuhalang kristal na nakasabit sa kanilang chandelier. Sa ibabaw ng mahabang lamesa, hiniwa ni Don Esteban ang isang piraso ng pinakamahal na Kobe beef na iniluto ng perpekto. Ang manipis na usok mula sa mainit na karne ay nagdadala ng amoy ng karangyaan, isang halimuyak na palaging nagpapaalala sa kanya na siya ay isang Diyos sa sarili niyang imperyo. Ngunit bago pa man niya maisubo ang karne, inilapag ng kanyang Chief Financial Officer ang isang manipis na tablet sa kanyang tabi. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng isang pulang chart na tuloy-tuloy ang pagbagsak. Don Esteban, the third bank just rejected our loan extension request. Nanginginig na ulat ng tauhan. Ang pawis nito ay namumuo sa noo sa kabila ng lamig ng aircon. Wala na tayong liquid cash para sa susunod na buwan. Isinubo ni Don Esteban ang karne. Pilit itinatago ang kaba sa likod ng kanyang pader ng kayabangan. Ang baka na dapat ay natutunaw sa sarap sa kanyang dila ay biglang naging parang guma.
Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga bagang, kinakagat ang karne ng may matinding panggigigil na halos bumaon ang kanyang mga ngipin sa sarili niyang pisngi. Ang katas at dugo ng hilaw na bahagi ng baka ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit ang lasa nito ay mapakla amoy kalawang at pait ng nalalapit na pagbagsak. Hindi niya ito malunok, ngunit mas lalong hindi niya ito maibuga dahil sa kanyang pride. Enzo! Sigaw ng Don matapos pilit na lunukin ang pagkain. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na habang bumabaling sa anak na tahimik na nakayuko sa kabilang dulo ng mesa. I don't care how you do it, but make sure Talia signs that prenup tomorrow. Kailangan nating i-press release na tuloy ang kasal next week. We need the image of stability para kumalma ang mga investors. You are marrying her to save our stock prices. Naintindihan mo ba? Pero Dad, sabat ng isang board member na nakatayo sa gilid, ang boses nito ay may bahid ng tunay na takot. Ang mga investors ay hindi na natin problema. Ang mas malaking issue ay may isang lihim na investment fund na tahimik na bumili ng lahat ng ating bad debts mula sa mga bangko. Whoever owns that fund holds the noose around our necks. Isang maling galaw. Pwede nilang i-liquidate ang buong Valderrama Group. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tahimik na hardin ng mansyon ng mga Ramirez, marahang pinasadahan ni Teresia ng kanyang mga daliri ang mga talulot ng Banda Orchids na ipinadala ni Esteban. Hawak niya ang kanyang telepono sa kabilang kamay. I-freeze ang natitira nilang credit lines sa Singapore. Kalmadong utos ni Teresia sa kanyang kausap. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging nagbabadya ng bagyo. Hayaan niyo silang malunod sa sarili nilang kayabangan. Ibinaba niya ang tawag at pinutol ang isang magandang bulaklak ng orchid. Inihagis ito sa basurahan kasama ng tseke na walang halaga. Pagsapit ng madaling araw, ang malamig na hamog ay bumalot sa labas ng bahay ni Talia. Ang matalim na liwanag mula sa mga headlight ng isang nag-aapura at wala sa linyang sasakyan ay humiwa sa dilim ng kalsada. Bumukas ang pinto ng kotse at mula rito ay gumiwang-giwang na bumaba si Lorenzo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang paghinga ay mabigat. Binuksan ni Talia ang maliit na pinto ng kanilang gate, nakabalot ng isang makapal na shawl. Ang hangin ay nagdala ng nakakasulasok na amoy ng matapang na whiskey na hinaluan ng asim ng pawis at takot mula kay Lorenzo. Ang lalaking tinitingala ng lipunan, ang prinsipe ng mga Valderrama, ay biglang natumba at bumagsak sa kanyang mga tuhod sa magaspang na semento sa mismong paanan ni Talia. Talia, babe. Humihikbing makaawa ni Lorenzo. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Talia gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Please, I'm begging you, pirmahan mo na ang kontrata bukas. My dad will disown me. Tatanggalan nila ako ng mana, itatapon nila ako sa labas kung hindi matutuloy ang kasal on their terms. Please, iligtas mo naman ako. Tinitigan siya ni Talia mula sa itaas. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakakapangilabot na awa. Hindi para sa lalaking nasa kanyang harapan, kundi para sa sarili niya, dahil minsan ay inakala niyang ang duwag na ito ang kanyang magiging mundo. Ang umaga sa architectural firm kung saan nagtatrabaho si Talia ay palaging puno ng buhay, ang amoy ng bagong timplang kape, ang mabilis na paghagod ng mga lapis sa drafting paper, at ang mahinang musika na nagbibigay inspirasyon sa mga nagdidisenyo. Nakatayo si Talia sa harap ng isang malaking glassboard. Masiglang ipinapaliwanag ang pinakabagong eco-friendly resort project sa harap ng kanilang pinakamalaking kliyente. Para kay Talia, ang silid na ito ay ang kanyang santuwaryo. Dito, siya ay hindi isang mababang uring nobya. Siya ay isang arkitektong hinahangaan. Ngunit ang tahimik at profesional na atmosfera ay biglang napunit ng bumukas ang malaking double doors ng opisina. Pumasok si Doña Isabela. Suot ang isang cream na Chanel suit
at naglalakihang perlas na sumisigaw ng lumang yaman. Sa likuran niya, may 3 tauhan na nagbubuhat ng mga mamahaling kahon ng Pierre Hermé macarons na nakatali sa silk ribbons. Ang matapang na amoy ng kanyang sampagita at vanilla perfume ay mabilis na nilamon ang sariwang amoy ng kape sa buong palapag. Ang halimuyak na yon, na minsang naging simbolo ng panggigipit kay Thalia, ay muling gumapang sa kanyang mga baga, nagbibigay ng matinding pagduwal na pilit niyang pinigil. "Oh, please don't stop on my account." Malakas at napakatamis na bati ni Doña Isabela, kumakaway sa mga empleyado na halatang naguguluhan. "I just brought some treats para sa inyong lahat. After all, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil inalagaan niyo ang magiging manugang ko." Napatigil si Thalia sa kalagitnaan ng kanyang presentasyon. Ang kanyang kamay na hawak ang marker ay nanlamig at dahan-dahang bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang kliyenteng kanina pa nakikinig ay lumingon kay Isabela. Ang mukha ay napalitan ng pagtataka. Lumapit si Isabela sa gitna ng opisina. Inilapag ang isang kahon ng macarons sa mismong ibabaw ng architectural plans ni Thalia. Ang matamis na amoy ng vanilla na nagmumula sa mga pastry ay naging kasing bigat ng tingga. Pilit na sinasakal ang bawat hanging hinihinga ni Thalia. "I am here to pack her things, actually," patuloy ni Isabela. Ang ngiti nito ay nananatiling perpekto habang ang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng buong board of directors. Kasi starting next week, right after the wedding, Thalia will be retiring. A Valderrama wife doesn't need to work, you see. Kailangan niyang mag-focus sa pagiging may bahay at sa aming charity galas. Sayang man ang talent niya dito, pero mas kailangan siya sa bahay para alagaan ang anak ko. Ang salitang retiring ay umalingaw-ngaw sa loob ng glass walls ng conference room tulad ng isang matalim na kutsilyo. Ang mga kasamahan ni Thalia, maging ang kliyenteng nagtitiwala sa kanyang mga disenyo, ay nagsimulang magbulungan. Ang tingin nila kay Thalia ay nagbago mula sa pagiging profesional patungo sa pagiging isang gold digger na nakuha ang kanyang premyo at iiwan ang kanyang mga responsibilidad sa trabaho. Naramdaman ni Thalia ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kahihiyan, ang hiya na itinanim sa kanya ng matanda ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay lantarang hinubaran ng damit sa harap ng mga taong nirerespeto niya. Dahan-dahan, nilapitan niya si Isabela. Sa likod ng kanyang nanginginig na mga binti, inipon niya ang lahat ng tapang upang magsalita. "Tita, hindi pa po tapos ang meeting ko at lalong hindi po ako nagre-resign." Ngumiti si Isabela. Inilapit ang kanyang mukha sa tenga ni Thalia. Ang boses ay bumagsak sa isang nakakamatay na bulong na tanging silang dalawa lamang ang nakakarinig. "Oh, but you will, Hija. Or else, sisiguraduhin kong wala ng ibang kliyente ang lalapit sa firm na ito. Isang salita ko lang sa mga asawa ng board of directors at guguho itong pinagmamalaki mong opisina." Tumingin si Isabela sa mga kasamahan ni Thalia. Muling ibinalik ang masayang maskara. "Enjoy the pastries, everyone. Thalia will sort out her handover files today." Bago pa man tuluyang makalabas ang ginang, isang kasamahan ni Thalia, isang senior architect na laging tahimik sa sulok, ang bahagyang napakunot noo. Naging pamilyar sa kanya ang malaking singsing na diamante na suot ni Isabela. Bahagya niyang hinila si Thalia palayo nang makaalis ang matanda. "Thalia," bulong ng kasamahan, ang muka ay seryoso. "Sigurado ka ba sa papasukan mong pamilya? Ang diamond ring na suot ng biyenan mo. Yan ang eksaktong singsing na isinangla ng Valderrama Group sa private pawn shop ng tito ko noong nakaraang buwan. Bakit niya suot ang isang nakasanglang ari-arian? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Thalia. Bago pa man niya maproseso ang impormasyon, bumukas ang pinto ng opisina ng kanilang CEO. Lumabas ang boss ni Thalia, iniiwas ang tingin habang hawak ang isang memo. "Thalia,
Wika ng CEO. Ang boses ay naglalaman ng matinding paghingi ng paumanhin at takot. I'm sorry. The Valderrama Group just pulled out all their investments from our partner developers. Unless we assign a different architect to the eco-resort project, we have to take you off the team. Ang marker pen sa kamay ni Talia ay tuluyang dumausdos at bumagsak sa sahig. Ang kanyang obra maestra, ang proyektong inalagaan niya ng 1 taon, ay inagaw sa kanya sa loob lamang ng 10 minuto ng pagpapanggap. Ang nakatiwangwang na site ng itinatayong gusali sa labas ng lungsod ay binalot ng kulay abong dambuhala ng mga semento at bakal. Dito, 3 taon na ang nakararaan. Unang nagtagpo ang mga mata ni Natalia at Lorenzo habang pareho silang nangangarap na baguhin ang skyline ng Maynila. Ngunit sa hapong ito, ang hanging umiihip sa pagitan ng mga nakalantad na scaffolding ay malamig at tuyo, nagdadala ng amoy ng kalawang at durog na bato. Nakatayo si Talia sa gitna ng matigas na sahig na semento. Suot pa rin ang kanyang makapal na work jacket na may mga mantsa ng alikabok mula sa mga nakaraang proyekto. Ito ang tanging bagay na naiwan sa kanya matapos siyang alisin sa kanyang sariling kumpanya. Nang dumating si Lorenzo, ang kanyang makintab na sapatos na katad ay tila banyaga sa ibabaw ng magaspang na lupa. Ang suot nitong mamahaling polo ay walang kapintasan, ngunit ang mukha nito ay pagod at may bahid ng matinding takot. Bakit dito, Talia? Tanong ni Lorenzo, pilit na inaayos ang kanyang buhok na ginulo ng hangin. Mainit at maalikabok dito. We could have met at a cafe. Dito nagsimula ang lahat, Enzo. Sagot ni Talia, ang kanyang boses ay kalmado. Walang halong galit ngunit walang init. At dito ko rin gustong tapusin ang mga kasinungalingan. Alam mo ba ang ginawa ng mama mo sa opisina ko kanina? I lost my job, Enzo. Tinanggal ako sa proyektong pinaghirapan ko ng 1 taon dahil sa panggigipit ng pamilya mo. Naihilamos ni Lorenzo ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago humakbang papalapit. I heard about it, okay? Galit din ako kay Mom. Pero what can I do? Ang boses ni Lorenzo ay naging mabilis at desperado. Please, Talia. Konting tiis na lang. Sabihin na nating mapangapi sila, Dad, but we need to play their game for now. May mangyayaring malaking voting ang mga shareholders sa mismong araw ng kasal natin. Kapag nakita ng mga investors na kasal na ako at stable ang pamilya natin, sa akin ibibigay ni Dad ang pamamahala ng kumpanya. But if you back out now, i-disown ako ni Dad. Tatanggalan ako ng karapatan sa lahat ng ari-arian. Mapupunta sa wala ang pinaghirapan ko. Tinitigan ni Talia ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang pag-ibig na inaakala niyang matibay ay unti-unting natutunaw. Inilalantad ang hubad na katotohanan ng isang lalaking walang gulugod. Ang ipinaglalaban ni Lorenzo ay hindi ang kanilang kinabukasan, kundi ang kanyang mga luho at posisyon. Humakbang papalapit si Lorenzo upang yakapin siya, pilit na ipinapakita ang huwad na pag-aaruga. Iniangat nito ang kanyang mga kamay upang haplusin ang balikat ni Talia. Ngunit nang dumampi ang malalambot at makikinis na daliri ng mayaman at pinalaking prinsipe sa magaspang na tela ng jacket ni Talia na puno ng tuyong putik at alikabok ng semento, biglang napaatras si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunot sa pandidiri sa dumi bago muling pilit ng ngumiti. Hindi nakaligtas kay Talia ang pangingisda ng kamay ni Lorenzo. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na masusukat sa metro. Sila ay dalawang magkaibang mundo na hindi kailanman magtatagpo. Si Lorenzo ay kabilang sa mga makikinang na salamin at malamig na marmol ng mga mansyon, habang si Talia ay nabubuhay sa pawis, alikabok at katotohanan ng pagtatrabaho. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, binasag lamang ng pagsipol ng hangin sa mga bakal na tubo sa paligid. Dahan-dahang itinaas ni Talia ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang kumikinang na brilyante sa kanyang daliri.
Ang singsing na minsan ay sumimbolo ng walang hanggang pangako. Gamit ang kanyang kanang kamay, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng pagkakaalis ng ginto ay parang pag-alis ng isang mabigat na gilutina sa kanyang leeg. Hindi ko tinatanggihan ang kasal, Enzo. Wika ni Talia, ang boses niya ngayon ay kasing tatag at kasing tigas ng pundasyon ng gusaling kanilang kinatatayuan. Tinatanggihan ko ang maging biktima. Tinatanggihan ko ang tapakan niyo, ang aking pagkatao. Ibinuka ni Talia ang kanyang palad. Hinayaan niyang mahulog ang singsing. Ang mamahaling alahas ay bumagsak sa kulay abong semento, gumulong sa makapal na alikabok bago tuluyang huminto sa tabi ng isang kalawanging pako. Nawala ang kislap nito na bahira ng putik, kasing dumi at kasing walang halaga ng pagmamahal na inialok sa kanya ni Lorenzo. Tumalikod si Talia at naglakad palayo. Ang bawat yabag ng kanyang bota sa magaspang na lupa ay nagiiwan ng malinaw na marka ng isang babaeng pumipiling maging malaya kaysa maging isang nakakulong na prinsesa. Ang pagbabalik ni Talia sa mansyon ng mga Ramirez ay hindi sinalubong ng mga tanong o pagtataka. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Teresia na tahimik na nakaupo sa isang mahabang velvet na sofa, binabasa ang ilang pahina ng mga legal na dokumento. Nang makita ng ina ang walang singsing na kamay ni Talia, ibinaba nito ang mga papel at tumingin ng diretso sa mga mata ng anak. Wala nang kailangang ipaliwanag. Wala na, ma! Mahinang wika ni Talia. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit walang bahid ng pagsisisi. Hindi ako pipirma at hindi ako magpapakasal sa pamilyang yon. Hindi tumayo si Teresia para yakapin siya o magbigay ng mga mabulaklak na salita ng pag-asa. Sa halip, tumingin ito sa suot na damit ni Talia sa mantsa ng alikabok sa kanyang jacket. Dahan-dahan itong lumapit, itinaas ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak na ginulo ng hangin sa construction site. Pumunta ka sa kwarto mo at magpalit ka ng damit. Kalmadong utos ni Teresia. Ang tinig ay kasing tigas ng bakal, ngunit may lalim ng isang tahimik na dagat. Magpahinga ka. Bukas, pupunta tayo sa simbahan. Mayroon tayong kasal na dadaluhan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng penthouse ni Don Esteban, ang atmosfera ay balot ng matinding pagmamalaki at mapanganib na plano. Nakatayo ang Don sa harap ng isang malaking bintana na nakaharap sa kumikinang na skyline ng Maynila. Hawak niya sa isang kamay ang kanyang paboritong tabako, habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng mamahaling konyak. Nasa likuran niya si Lorenzo, nakayuko at namumutla. Kakatapos lamang ibalita ang pag-atras ni Talia. Don't panic, Enzo, mapanuyang wika ni Esteban, humithit sa kanyang tabako bago nagbuga ng makapal na usok na pumuno sa hangin ng kwarto. This is actually better. Kung sa tingin ng maliit na arkitektong yon ay masisira niya ang mga plano ko sa pamamagitan ng pag-atras, nagkakamali siya. Ang lahat ng guest list natin bukas ay binubuo ng mga top investors, board of directors, at mga media executives. Humarap si Esteban sa anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang maitim na determinasyon. We won't cancel the wedding. Maglalakad tayo bukas ng taas noo. And when she fails to show up, or if she shows up and causes a scene, tayo ang magmumukhang biktima. I will publicly humiliate her family. Ipapalabas ko sa buong lipunan na kaya hindi natuloy ang kasal ay dahil nahuli natin siyang nagnanakaw ng impormasyon mula sa atin para pagkakitaan ng kumpanya. Ipapasa ko ang lahat ng kasalanan sa kanya. By tomorrow noon, we will have the sympathy of the board and no one will dare question my leadership or our financial standing. Ang nangiti ng Don ay hindi nangiti ng isang tao, kundi ng isang hayop na handang lumapa ng inosenteng karne upang iligtas ang kanyang sariling balat. Kinagabihan, sa loob ng kwarto ni Teresia, tahimik siyang nakatayo sa harap ng isang lumang ironing board.
Inilapat niya ang isang mainit na plansa sa ibabaw ng kanyang itim na silk na bestida. Ang pagdausdos ng mainit na bakal sa ibabaw ng tela ay naglabas ng marahas na singaw na sumirit at umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang init at puwersa ng pagplansa ay kasing tindi ng galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib sa loob ng 1 linggo. Ang bawat gusot sa itim na tela ay parang mga insultong ibinato sa kanyang anak. Bawat mapanghusgang tingin at bawat patak ng luha ni Talia. At sa bawat paghagod ng plansa, buong puwersa niyang dinudurog ang mga gusot na yon hanggang sa maging perpekto at makinis ang kasuotan. Bukas, isusuot niya ang damit na ito bilang baluti. Wala siyang ititirang awa. Pagdating ng madaling araw, umilaw ang telepono ni Talia sa ibabaw ng kanyang nightstand. Isang maikling mensahe ang pumasok mula kay Lorenzo. "I'm sorry, Talia, pero kailangan kong pumili. I have to stand by my family's side. Sana mapatawad mo ako sa gagawin ni Dad mamaya." Sa mismong sandaling iyon, sa kabilang kwarto, tinapos ni Attorney Rafael ang pag-ipit ng isang makapal na dokumento sa loob ng briefcase ni Teresia. Sa harap ng huling pahina ng folder na yon, makikita ang isang malaking pulang selyo mula sa SEC at isang pirmang nagpapabagsak sa pinakamakapangyarihang imperyo. Ang malaking katedral sa puso ng Maynila ay tila hindi isang lugar ng pagsamba, kundi isang entablado para sa isang dambuhalang palabas ng yaman at kasinungalingan. Ang daan patungo sa altar ay napapalibutan ng libu-libong puting rosas at orchids na umaagos na parang isang talon ng karangyaan. Sa harap, ang mga upuan ay puno ng mga politiko, bilyonaryo, at ang mga mayoryang miyembro ng Board of Directors ng Valderrama Group. Nakatayo sa bungad ng simbahan sina Don Esteban at Doña Isabela, suot ang kanilang pinakamahal na mga ngiti. Ang bawat pagkamay, bawat yakap at bawat bati sa kanilang mga bisita ay isang kalkuladong galaw upang patibayin ang ilusyon na ang imperyo ng Valderrama ay matatag. Ngunit sa likod ng huwad na kasiyahang iyon, patuloy ang pasikretong pag-uusap ng mag-asawa. Hinihintay ang perpektong sandali kung kailan sisimulan ni Esteban ang kanyang talumpati ng pag-atake. 5 minutes. Bulong ni Esteban sa asawa habang kinakamayan ang isang senador. "Kung hindi sila darating, aakyat ako sa pulpit. Sabihin mo sa press na ihanda ang mga kamera." Sa loob ng simbahan, ang halimuyak ng napakaraming bulaklak ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Bagkus, ito ay nagpapaalala sa amoy ng isang marangyang burol na tinatabunan ng pabango upang itago ang umaalingasaw na bulok mula sa loob. Ang katahimikan at kaayusan ay naging masyadong masikip, masyadong artipisyal. Ngunit ang lahat ng yon ay nagbago nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng katedral na gawa sa mabigat na kahoy. Ang matalim na liwanag ng araw mula sa labas ay humiwa sa malambot na dilaw na ilaw ng simbahan. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Huminto ang musika mula sa string quartet. Ang mga bulungan ng mga bisita ay biglang naging isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo sa mismong gitna ng pintuan si Talia. Wala siyang suot na mabigat at napakaraming kristal na wedding gown na ipinilit sa kanya ni Doña Isabela. Sa halip, suot niya ang isang malinis, perpektong tinahing puting suit na nagbibigay diin sa kanyang tapang. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, ang kanyang mukha ay walang bakas ng luha o takot. Sa kanyang tabi, kalmadong naglalakad si Teresia, suot ang itim na silk dress na kanyang pinlansya ng buong talim kagabi. Ang presensya ng dalawang babaeng ito ay tila humihigop sa lahat ng hangin sa loob ng malaking katedral. Kung dati ay nanginginig ang mga tuhod ni Talia, nang pilit siyang pinaglakad sa harap ng mga mapanghusgang mata ni Isabela. Ngayon, ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay may bigat at katiyakan. Ang sakong ng kanyang sapatos ay tumutunog sa marmol na sahig na parang isang orasan na nagbibilang sa nalalabing oras ng mga Valderrama. Wala siyang belo
upang itago ang kanyang mukha. Nais niyang makita ng lahat kung sino ang babaeng kanilang sinusubukang ibaon. Nang makita ni Don Esteban ang pagdating ni Thalia, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang hinihintay niya. Ang biktima ay kusang naglakad patungo sa bitayan. Kumuha siya ng isang malalim na hininga at mabilis na lumakad patungo sa harap ng altar. Inagaw niya ang mikropono mula sa kantor ng simbahan. Ang kanyang mukha ay biglang nagpalit-anyo mula sa isang masayang ama tungo sa isang lalaking pinagtaksilan. Mga kaibigan, mga panauhin, panimula ni Don Esteban, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong katedral, punong-puno ng pekeng pighati at panggigigil. Hinihingi ko ang inyong paumanhin. Ang araw na ito ay dapat sanang isang pagdiriwang ng pag-ibig. Ngunit nakakalungkot na malaman, ilang oras bago ang seremonya, natuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. Ang babaeng papakasalan sana ng aking anak ay hindi siya minahal, kundi ang aming kayamanan. Nagsimulang magbulungan ang buong simbahan. Ang mga kamera mula sa pinto ay nagsimulang magkislapan. Si Lorenzo, na nakatayo malapit sa altar, ay nakayuko lamang at pilit na iniiwas ang kanyang mga mata mula kay Thalia. Ganap na hinahayaan ng kanyang ama na sirain ang babaeng minsang inalok niya ng mundo. Ang mga tauhan ng security team ng mga Valderrama ay nagsimulang maglakad patungo kina Thalia at Teresia, handang palayasin ang mag-ina bilang bahagi ng grandioso at nakakahiyang palabas ni Esteban. Ngunit bago pa man makalapit ang unang tauhan, itinaas lamang ni Teresia ang kanyang kaliwang kamay. Wala siyang sinabi, ngunit isang malamig na sulyap niya ang sapat na upang patigilin ang matatangkad at maskuladong mga gwardya na tila nakakita ng multo. Dahan-dahan, ang mga gwardya ay umatras, lumalayo hindi kay Esteban, kundi kay Teresia. Tumayo si Teresia sa gitna ng aisle. Hindi inaalis ang tingin kay Don Esteban na ngayon ay may munting pagtataka sa mga mata. Hawak ni Teresia sa kanyang kanang kamay ang isang itim na folder na inilabas niya mula sa kanyang handbag. Mag-ingat ka sa mga salitang bibitawan mo, Esteban, wika ni Teresia. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito ay bumalot at pumaibabaw sa buong katedral tulad ng isang babala mula sa hukom ng impyerno. O baka nakalimutan mo na, hindi sa iyo ang simbahan na ito at lalong hindi na sa iyo ang kumpanyang pinagmamalaki mo. Ang mga salita ni Teresia ay tila mga bato na ibinagsak sa isang payapang lawa. Lumilikha ng mga alon ng pagkalito sa loob ng katedral. Humigpit ang hawak ni Don Esteban sa mikropono. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong galit at biglaang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang mapanuyang tawa. Teresia, alam kong masakit na hindi natuloy ang mga ambisyon ng anak mo. Sarkastikong tugon ng Don, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon at sa madla. Pero huwag mong gawing sirkus ang simbahan na ito dahil lang sa nabigo kayong makuha ang bahagi nyo sa Valderrama Group. Masyado kayong desperada. Hindi kumurap si Teresia. Sa halip na sumagot ng galit, siya ay humakbang paabante. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw, dinudurog ang bawat patak ng pagyayabang ng Don. Dumating siya sa mismong harap ng altar, huminto ng ilang dipa mula sa namumutlang si Lorenzo at sa nanggagalaiting si Esteban. Mula sa likuran, mabilis at kalmadong lumapit si Attorney Rafael. Binitbit niya ang isang maliit, ngunit makapal na folder at inilapag ito sa mismong ibabaw ng banal na altar na pilit ginagawang entablado ni Esteban. Don Esteban Valderrama, wika ni Attorney Rafael, ang boses ay formal, profesional at malamig katulad ng isang berdugo na nagbabasa ng hatol ng kamatayan. Narito ang opisyal na abiso mula sa Securities and Exchange Commission at mula sa konsorsyum ng 3 pinakamalaking bangko sa Asia. Binuksan ng abogado ang folder. Ang unang pahina ay may tatak na malaking pulang selyo
ang parehong dokumento na pinirmahan kagabi. Sa madaling araw na ito, ang lahat ng inyong default loans na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso ay opisyal nang binili at na-convert bilang shares of stock. Natahimik ang buong simbahan. Ang mga board of directors na kanina ay nakaupo bilang mga piling bisita ni Esteban ay biglang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding pagkabigla. Si Doña Isabela, na nakatayo malapit sa altar, ay napatakip sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki habang unti-unting napupunit ang kanyang ilusyon ng yaman. At sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan na bilhin niyon ng walang pahintulot ko? Sigaw ni Esteban. Ang kanyang boses ay pumiyok. Nawawala ang kanyang pagiging disente. Tinampal niya ang altar, ngunit walang ingay na sumunod, kundi ang matalim na katahimikan ng mga taong alam na natalo na siya. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, tumingin ito kay Teresia at yumuko ng bahagya bilang pagbibigay galang. Dahan-dahang itinaas ni Teresia ang kanyang paningin. Tinitigan ng diretso ang nanlilisik, ngunit takot na mga mata ni Esteban. Sigurado ka ba na gusto mong gawing negosyo ang araw na ito, Esteban? Tahimik na tanong ni Teresia. Ang tinig ay hindi na kailangan ng mikropono upang tumagos sa kaluluwa ng bawat taong naroroon. Dahil kung yon ang laro mo, sige, maglaro tayo. Ako si Teresia Ramirez ang nag-isa. Ang nag-iisang may-ari ng TR Global Holdings, ang parehong investment fund na sumagip sa kumpanya mo mula sa pagkalugi 10 taon na ang nakararaan at ang pondong humahawak ngayon sa 62% ng Valderrama Group. Ang impormasyong iyon ay tila isang malakas na suntok na yumanig sa katedral. Ang bilyonaryang inaakala nilang walang kwenta, ang babaeng minatamata at pinahirapan ng pamilya, Valderrama, sa pamamagitan ng prenuptial agreement upang protektahan ang kanilang yaman ay ang tunay na may-ari ng yamang ipinagdadamot nila. Hindi. Imposible iyan. Nauutal na bulong ni Lorenzo. Pilit inaabot ang braso ng kanyang ama na ngayon ay nakatayo na, parang estatwang yelo. Humakbang si Teresia papalapit kay Esteban. Ang kanyang presensya ay kasing bigat ng isang hari na binabawi ang kanyang trono. Gusto niyo ng prenuptial agreement para protektahan ang pamana niyo? Anong pamana ang pinoprotektahan mo, Esteban? Wala kang pag-aari, kundi mga utang at kasinungalingan. Wala kang kayamanan. Pinamamahalaan mo lang ang isang kumpanyang hindi sayo. At simula ngayon, isinara ni Teresia ang folder ng mariin. Tinatanggalan na kita ng karapatan. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay naging kasing talas ng isang labaha. Ang mga board members na kanina ay nakaupo ng tuwid at tila mga estatwa ng katapatan kay Esteban ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang mga mata, na dati ay puno ng paggalang sa Don, ay mabilis na nag-iba ng direksyon patungo kay Teresia. Sa mundo ng mga negosyante, walang puwang ang emosyon. Ang tanging sinasamba nila ay ang kapangyarihan at ang nakakaraming shares. Isang matandang Ginoo, ang pinaka-senior na miyembro ng board, ang dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin kay Esteban nang may halong pandidiri. Esteban, kung totoo ang sinasabi ni Teresia, kung ang TR Global Holdings nga ang may-ari ng 62%, hindi na namin kailangang maghintay ng voting mamayang hapon. Ang batas ng korporasyon ay malinaw. You are no longer in control. Napabitaw si Don Esteban sa mikropono. Ang tunay na tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig dahil sa kapal ng karpet, ngunit ang bawat taong naroroon ay naramdaman ang pagguho ng kanyang awtoridad. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakataas, ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan na lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng altar, si Doña Isabela
ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw. Ang makapal na kolorete sa kanyang muka ay nagsimulang magbitak-bitak dahil sa malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo. Ang kanyang pilit na ngiti ay napalitan ng isang mukhang puno ng lagim. Ang dambuhalang diamond necklace na suot niya, ang parehong alahas na ipinagmamalaki niya kanina bilang simbolo ng kanilang katayuan, ay biglang naging parang isang mabigat na ginto at bakal na tanikala. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito, hinihila ang kanyang leeg pababa sa sahig. Dahan-dahang nang hina ang mga tuhod ni Isabela hanggang sa siya ay tuluyang mapaluhod sa marmol na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tahimik ngunit marahas para sa kanyang pride. Ang kinang ng kanyang mga alahas ay tila nanunuya sa kanya sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ang parehong babaeng ngayon ay may-ari ng lahat ng kanyang luhong tinatamasa. Lumingon si Teresia sa mga board members, ang kanyang boses ay naging matatag at formal. As the majority shareholder of the Valderrama Group, I am calling for an emergency meeting right here, right now. All those in favor of the immediate removal of Esteban Valderrama as CEO and Chairman, stand up. Isa-isang tumayo ang mga bilyonaryong bisita. Walang nag-alinlangan. Walang lumingon kay Esteban. Ang katapatan na binili ng pera ay naglaho ng mawala ang pera. Ang katedral ay napuno ng tunog ng mga taong tumatayo para sa bagong pinuno. Tumingin si Lorenzo kay Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, takot at matinding panghihinayang. Ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng pinagtulungang saktan ng kanyang pamilya, ay ang tanging kaligtasan sana nila. Humakbang siya papalapit kay Talia, akmang hahawakan ang kamay nito. Talia, please, I didn't know. I can change. Let's fix this. Bago pa man makasagot si Talia, humarang si Teresia sa gitna nila. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Lumapit ang ina sa tenga ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay isang bulong na kasing talas ng isang karayom, sapat na upang marinig lamang ng lalaki. Alam mo ba kung bakit hinayaan kong umabot ang lahat sa puntong ito, Lorenzo? Tanong ni Teresia. Ang bawat salita ay may dalang laso ng katotohanan. Dahil gusto kong makita mo kung paano mawala ang lahat sa inyo sa harap ng mga taong pinakakinakatakutan nyo. Binigay ko sa iyo ang pagkakataong piliin ang anak ko. Pero pinili mo ang iyong mana. Ngayon, wala ka ng anak ko at lalong wala ka ng mana. Nanigas si Lorenzo sa kanyang kinatatayuan. Isang butil ng mainit at mapait na luha ang gumapang sa kanyang pisngi. Ang mensaheng ibinulong ni Teresia ay parang isang hatol na habambuhay na magmumulto sa kanya. Security! Utos ni Teresia habang tumitingin sa mga gwardyang kanina ay susunod sana kay Esteban. Escort the Valderramas out of my building. They are no longer welcome here. Ang mga gwardyang dati ay yumuyukod kay Esteban ay mabilis na lumapit sa kanya, hindi upang protektahan, kundi upang hawakan ang kanyang mga braso at itaboy siya palabas ng simbahan sa harap ng lahat ng media at matataas na tao ng lipunan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat lamat at dumi ng dating marangyang mansyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng dambuhalang pintuang gawa sa mahogany, nakapaskil ang isang puting papel na may malalaking titik. Notice of foreclosure. Ang pandikit nito ay dahan-dahang natutunaw dahil sa tindi ng init, kasing rupok ng pundasyon ng pamilyang nanirahan sa loob. Sa labas ng gate, isang luma at kalawanging truck ang naghihintay. Ang amoy ng usok ng krudo nito ay humahalo sa alikabok na nagmumula sa mga gamit na isa-isang inilalabas ng mga movers. Walang ingat nilang ibinabagsak ang mga kahon sa loob ng truck.
Ang tunog ng pagkakaladkad ng mabibigat na muebles sa sahig ay parang isang mahabang ungol ng pasakit mula sa bahay na unti-unti nang namamatay. Lumalabas si Doña Isabela mula sa pinto. Bitbit ang isang malaking Hermes na bag na tila ito na lamang ang tanging bagay na nagdurugtong sa kanya sa nakaraan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kolorete. Sa halip na ang matamis na Sampaguita perfume, ang tanging amoy na kumakapit sa kanya ay ang maasim na amoy ng sariling pawis at ang halimuyak ng mothballs mula sa mga lumang damit na kinuha niya sa imbakan. Dahan-dahan! Huwag niyo iyang gasgasan. Sigaw ni Isabela sa isang mover na nagbubuhat ng kanyang paboritong kristal na florera. Ngunit ang lalaki ay hindi man lang lumingon. Tiningnan lamang siya nito nang may halong inip at pagkabagot bago mabilis na ipinatong ang florera sa ibabaw ng isang maduming kutsyon. Wala na tayong utos dito, ma. Mahinang wika ni Lorenzo habang lumalabas, bitbit ang isang maliit na backpack. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at tuyot. Ang dating kintab ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kawalan. Nawala na ang prinsipe. Ang natitira na lamang ay isang lalaking hindi marunong mabuhay ng walang utusan. Tumigil ang isang makintab at bagong pilak na sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad si Talia na nasa loob. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang balat ay tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Walang galit sa kanyang mukha. Walang mapanuyang ngiti. Tiningnan lamang niya ang dating pamilya ng kanyang nobyo na tila ba sila ay mga estrangherong naglalako sa gilid ng daan. Nakita ni Isabela si Talia. Akma siyang susugod upang sumigaw, upang isumpa ang babaeng naging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang tindi ng dignidad at kapayapaang nakita ni Isabela kay Talia ay nagpatigil sa kanya. Ang salitang hiya ay tila naging isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang magsalita dahil sa sobrang baha ng kahihiyang bumabalot sa kanya sa harap ng babaeng dati ay itinuturing niyang hamak. Dahan-dahang itinaas ni Talia ang salamin ng kanyang kotse. Ang matalim na gasgas ng goma sa mainit na aspalto ay umalingaw-ngaw habang siya ay tonghalang nagmaneho palayo. Iniiwan ang pamilya Valderrama sa gitna ng usok at alikabok ng kanilang sariling guho. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Don Esteban sa isang madilim at maliit na kwarto sa isang hamak na paupahan. Ang amoy ng pinipritong tuyo mula sa kapitbahay ay pumapasok sa kanyang bintana. Isang amoy na dati ay itinuturing niyang pandidiri. Ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang matinding gutom. Hawak niya ang isang dyaryo kung saan nakalimbag ang balita ng kanyang pagpapatalsik. Ang kanyang mga kamay na dating pumipirma ng mga bilyon-bilyong kontrata ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang isang latang sardinas gamit ang isang kalawanging kutsilyo. Isang kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang mga board members. Hindi ito ang mga kaibigang politiko. Isang kartero ang nag-iwan ng isang puting envelope sa ilalim ng pinto. Sa loob ng envelope ay may isang sulat na walang pirma. Tanging ang logo ng Ramirez Foundation ang nakatatak. Walang laman na pera. Walang alok na tulong. Isa lamang itong kopya ng orihinal na prenuptial agreement na ginawa nila para kay Talia. Ngunit may isang linyang sinalungguhitan ni Teresia gamit ang pulang tinta. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa laki ng iyong imperyo, kundi sa lalim ng iyong pagkatao kapag wala ka ng kahit na ano. Binalot ng katahimikan ng silid, habang ang huling hibla ng pride ni Esteban ay tuluyang napunit kasabay ng pagbagsak ng luha sa maduming papel. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga labi ng bagyo patungo sa malalim na dagat. Sa isang malawak na lupain sa labas ng Maynila, ang amoy ng bagong masilya at basang semento
ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa mga kalapit na bundok. Dito, ang ingay ng mga makinang humuhukay at ang ritmo ng mga martilyong tumatama sa bakal ay nagsisilbing musika ng isang bagong simula. Nakatayo si Thalia sa gitna ng site, suot ang kanyang puting hard hat at isang simpleng t-shirt na bahagyang nabahira ng alikabok. Ang kanyang balat ay mas matingkad na ngayon dahil sa madalas na pagbibilad sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang klase ng ningning na hindi kayang ibigay ng anumang brilyante. Hawak niya ang mga blueprint ng isang community housing project, ang kanyang unang malaking proyekto bilang punong arkitekto ng sarili niyang kumpanya. Wala nang nagdidikta sa kanya kung kailan siya dapat ngumiti o kung anong sukat ng pangarap ang dapat niyang tahakin. Sa hindi kalayuan, isang lalaking suot ang kupas na maong at isang reflective vest ang abala sa pag-aayos ng mga kable ng kuryente. Ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng uling at langis at ang kanyang mukha ay may mga linya ng tunay na pagkapagod. Ito si Lorenzo. Hindi na siya ang prinsipe ng Valderrama na laging nakasuit at nakaupo sa malamig na opisina. Ngayon, siya ay isang hamak na electrical engineer na nagtatrabaho sa ilalim ng initan, kumikita ng sariling pera na hindi galing sa kaban ng kanyang ama. Lumapit si Lorenzo kay Thalia, bit-bit ang isang simpleng lunchbox na gawa sa plastik. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, gamit ang kanyang braso bago iniabot ang pagkain sa babae. "Babe, break muna." Malambing na wika ni Lorenzo. Ang boses ay may lalim na ngayon ng isang lalaking natutong tumindig sa sariling mga paa. "Pinagluto kita ng adobo. Medyo sunog ang sabaw, pero pinagsikapan ko yan." Ngumiti si Thalia at tinanggap ang lunchbox. Hinawakan niya ang kamay ni Lorenzo. Ang kamay na dati ay mabilis na bumibitaw sa kanya sa harap ng kahihiyan, ngunit ngayon ay magaspang, puno ng kalyo at matatag. Ang amoy ni Lorenzo ay hindi na ang nakakasulasok na mamahaling pabango ng pamilyang Valderrama. Ang amoy niya ngayon ay amoy ng araw, ng pawis at ng katapatan. "Salamat, Enzo," sagot ni Thalia. Ang boses ay puno ng kapayapaan. "Maupo ka muna rito. Sabayan mo akong kumain." Sa isang maliit na burol na tanaw ang buong construction site, nakaupo si Teresia sa loob ng isang tahimik na gazebo. Marahan niyang hinihigop ang kanyang mainit na tsaa habang pinapanood ang kanyang anak mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay kasing kalma ng dapit hapon. Hindi na niya kailangang magsuot ng itim na sutla o magdala ng mga legal na dokumento upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay para sa kanya ay hindi ang pagkawasak ng mga Valderrama, kundi ang makitang buo at malaya ang pagkatao ng kanyang anak. Nakita ni Teresia kung paano punasan ni Lorenzo ang isang vatik ng dumi sa pisngi ni Thalia gamit ang kanyang hinlalaki. Ang galaw na yon, kahit maliit, ay nagpapakita ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at nalinis mula sa dumi ng karangyaan. Alam ni Teresia na hindi naging madali ang pagpapatawad, ngunit ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Ang pamilya Valderrama, sina Esteban at Isabela, ay nananatiling isang madilim na alaala sa mga pahina ng dyaryo, mga taong nalunod sa sarili nilang kasakiman. Ngunit para kina Thalia at Teresia, sila ay mga anino na lamang na tuluyang naglaho sa pagsikat ng bagong araw. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, nagkulay kahel ang buong langit. Binabalot ang itinatayong gusali ng isang mainit at ginintuang liwanag. Ang bawat haligi na itinatanim sa lupa ay hindi lamang gawa sa semento. Ito ay pundasyon ng isang buhay na itinayo mula sa katotohanan, tapang at dangal. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Thalia ang kanyang mga kamay. Wala itong suot na mamahaling singsing, ngunit ang bawat lamat at dumi sa kanyang mga daliri ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ng isang babae
ay hindi nanggagaling sa kung sinong pamilya ang kanyang kinabibilangan, kundi sa kung paano niya pinipiling hubugin ang sarili niyang mundo. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang bumili ng katahimikan, kundi ang lakas ng loob na tumangging yumuko sa harap ng kawalang katarungan. At sa bawat sandaling pinipili mong protektahan ang iyong dignidad, doon mo tunay na masusumpungan ang liwanag na hindi kailanman mamatay.